Ibinigay sa akin ng anak mo ang mga susi. Kung hindi mo gusto, tawagan mo ang pulis. Tumawa si Heather, ang aking manugang, sa mukha ko nang may matalim na tawa na bumaluktot sa aking tiyan. Nakatayo kami sa pasukan ng aking beach condo. Ang aking kondo, ang nabili ko sa 30 taon ng tapat na trabaho. Si Mang Tonyo, ang ahente ng real estate na kasama ko, ay nakatitig sa eksena, hindi makapaniwala sa nangyayari. Dumating kami upang ihanda ang lugar at ipaupa. Sa halip, natagpuan namin si Heather, ang kanyang mga magulang na sina Artie at Cheryl, at ang kanyang dalawang kapatid na sina Kylie at Brandy, na nakatira doon na parang sila ang may-ari. May mga damit na nakasabit sa aking terasa, maruming pinggan sa aking kusina, bukas na maleta sa aking kwarto, at siya ay nakatayo sa harap ko na nakakrus ang mga braso. Hinahamon ako. Pinayagan ito ni Mark. Ang lugar na ito ay walang laman, nasasayang. Mas kailangan namin ito kaysa sa iyo. Ang kanyang mga salita ay tumama sa aking dibdib. Naramdaman kong nanginginig ang aking mga binti. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking pitaka nang nanginginig ang mga kamay at dinyal ang isang numero. Muling humagikik si Heather. Tatawagan mo talaga ang mga pulis? Sige, gawin mo. Magmumukha kang mapait na biyenan na nagkakait sa sarili niyang pamilya ng bubong sa kanilang ulo. Ngunit nang marinig niya ang boses na sumagot sa kabilang linya, nagbago ang kanyang mukha. Pumuti ito, ganap na pumuti. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, natahimik siya. Ngunit ipaliwanag ko kung paano ako nakarating sa sandaling iyon. Dahil ang kwentong ito ay hindi nagsimula sa araw na iyon sa dalampasigan. Nagsimula ito nang mas maaga nang maniniwala pa rin ako na sagrado ang pamilya, na sapat ang pagmamahal ng isang ina, at na laging nananalo ang mabuting hangarin. Gaano ako kamali? Ang pangalan ko ay Aling Letty. Ako ay 70 taong gulang at nagtrabaho ako sa buong buhay ko. Ako ay isang accountant sa loob ng 32 taon sa isang kumpanya sa Maynila. Hindi ito isang marangyang trabaho, ngunit ito ay kagalang-galang. Araw-araw ay bumabangon ako ng 6 oras gumagawa ako ng kape, sinusuri ang aking mga papeles, at humaharap sa araw ng nakataas ang ulo. Natutunan ko mula bata pa na ang pera ay kinikita sa pagsisikap, na bawat piso ay may halaga, at na walang sinuman ang magbibigay sa iyo ng anuman sa buhay na ito. Ganoon din ang iniisip ng aking asawa. Magkasama, binuo namin ang lahat ng mayroon kami, isang simple ngunit komportableng bahay, ipon para sa aming katandaan. At ang kondo na iyon sa tabing dagat na binili namin 15 taon na ang nakakaraan nang nananaginip pa kami na magretiro sa harap ng karagatan. Ito ay isang maliit, simpleng lugar, 2 kwarto at isang terasa kung saan makikita mo ang karagatan na umaabot sa walang hanggan. Binili namin ito ng may sakripisyo, nagbabayad ng buwanang hulog sa loob ng maraming taon, isinusuko ang mga mamahaling bakasyon at magarbong restaurant. Bawat ladrilyo ng lugar na iyon ay kumakatawan sa isang karagdagang oras sa opisina, isang katapusan ng linggo na nagtatrabaho habang ang iba ay nagpapahinga, isang simpleng hapunan sa bahay sa halip na lumabas. Ngunit sulit ito. Nang matapos na namin itong bayaran, nagtuos kami ng aking asawa ng murang alak mula sa mga plastik na tasa, nakaupo sa terasa na nanonood ng paglubog ng araw. Ito ay isa sa pinakamasayang sandali ng aking buhay. Pagkatapos nyon, ginugol namin ang buong tag-araw doon. Nagluluto ako ng sariwang isda na binibili namin sa lokal na palengke, at nagbabasa ako ng mga nobela ng detective sa duyan na isinabit namin sa pagitan ng 2 haligi. At sa gabi, naglalakad kami ng nakayapak sa buhangin. Hindi namin kailangan ng marami upang maging masaya. Ang pagiging magkasama lang, nakikinig sa tunog ng mga alon, nararamdaman ang simoy ng hangin ang dagat sa aming mga mukha. Iyon ay mga magagandang taon. Mga taon na ngayon ay tila kabilang sa ibang buhay. Nang mamatay ang aking asawa 3 taon na ang nakakaraan, may namatay din sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Para bang nawalan ng kulay ang mundo. Lahat ay naging kulay abo, patag, walang kabuluhan. Sa loob ng maraming buwan, halos hindi ako makabangon sa kama. Si Mark, ang aking anak, ay madalas bumisita sa akin noong una.
Nagdala siya ng pagkain, sinigurado na ininom ko ang aking mga gamot, nilinis ang bahay. Siya ay isang mabuting anak o akala ko. Ang beach condo ay inabandona. Hindi ko na gaanong makita ang sarili ko. Bawat sulok ng lugar na iyon ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Ang upuan kung saan siya umupo kasama ang kanyang libro, ang tasa na ginamit niya para sa kanyang kape sa umaga, ang unan na mayroon pa ring amoy niya. Napakasakit. Kaya nilock ko ang pinto at hindi na bumalik. Sa loob ng 3 taon, ang kondo na iyon ay nanatiling walang laman, naghihintay. Ang mga kortina ay nakasara, ang mga kasangkapan ay natatakpan ng lumang kumot, ang katahimikan ay namuo sa bawat silid na parang alikabok. Ngunit 6 na buwan na ang nakakaraan, may nagbago. Napagtanto ko na hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Halos hindi sapat ang aking pensyon upang matugunan ang aking mga pangunahing gastusin. Nagmamahal ang aking mga gamot, pagkain din, at ang ipon na maingat kong binantayan ay naubos ng mas mabilis kaysa sa akala ko. Isang gabi, nakaupo sa aking kusina na nakalatag ang mga bayarin ng buwan sa mesa, kinakalkula ko ang mga numero. Kung magpapatuloy ako ng ganito, sa loob ng wala pang 2 taon, wala na akong matitira. At pagkatapos ano? Maging pabigat sa aking anak. Humingi sa kanya ng pera na parang pulubi. Hindi. Doon ko naisip ang kondo. Nakaupo lang ito doon na walang laman, nasasayang habang ako ay nalulunod sa utang. Kung ipaupa ko ito, makakabuo ako ng hindi bababa sa 12,000 sa isang buwan. Sapat na iyon upang mabuhay ng marangal, upang hindi na kailangang maglahad ng kamay, upang mapanatili ang aking kalayaan. Masakit ang desisyon. Naramdaman ko na parang tinatraidor ko ang alaala ng aking asawa, na ginagawa kong transaksyon sa negosyo ang aming santuwaryo. Ngunit alam ko rin na gugustuhin niya na maging maayos ako, na ayaw niya na maghirap ako para lang manatili sa mga multo ng nakaraan. Nakipag-ugnayan ako kay Mang Tonyo, isang ahente ng real estate na inirekomenda ng isang kapitbahay. Siya ay isang lalaki sa kanyang 50 na may mabait na ngiti at propesyonal na pamamaraan. Pumunta siya sa aking bahay, sinuri ang mga papeles ng kondo, at ipinaliwanag ang proseso. Aling Letty, sa lokasyon nito malapit sa boardwalk ng Boracay, makakakuha ako sa iyo ng magagaling na nangungupahan, mga seasonal na pamilya, mga retiradong mag-asawa. Inirerekomenda ko na suriin muna natin ang kondisyon ng ari-arian. Maglinis ng malalim, marahil ilang maliliit na pag-aayos. At pagkatapos ay ilalagay natin ito sa merkado. Tumango ako. Makatuwiran iyon. Nagtakda kami ng petsa upang magkasama. Isang Martes ng umaga. Susunduin niya ako ng 9 oras. Sinabi ko ang aking mga plano kay Mark 1 linggo na ang nakakaraan. Ito ay sa isa sa kanyang mga pagbisita. Nakaupo siya sa aking sala, tinitingnan ang kanyang telepono habang ako ay gumagawa ng kape. Anak, nagpa siya akong ipaupa ang beach condo. Tumingin siya. Sa loob ng 1 segundo, nakakita ako ng isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na hindi ko maintindihan. Pagkagulat, pagkakaba. Ngunit nawala ito ng napakabilis, naisip ko na inakala ko lang ito. Mukhang maayos iyan, inay. Alam mo kung ano ang pinakamahusay. Ang kanyang tugon ay tuyo, nagmamadali. Umalis siya kaagad pagkatapos, sinabi na may maaga siyang operasyon kinabukasan. Hindi ko na inisip pa iyon. Si Mark ay laging isang abala na tao. Siya ay isang doktor, isang siruhano, nagtatrabaho ng mahabang oras sa Philippine General Hospital. Ipinagmamalaki ko siya. Ang hindi ko alam ay sa sandaling iyon, habang inosente kong sinasabi sa kanya ang aking mga plano, alam na niya kung ano ang ginawa niya. Alam na niya na ibinigay niya ang mga susi ng aking ari-arian sa kanyang asawa. Alam na niya na si Heather at ang kanyang buong pamilya ay nanirahan doon na parang mga parasito. At wala siyang sinabi sa akin. Talagang wala. Dumating ang Martes. Maaga akong bumangon, nagsuot ng komportableng damit, inilagay ang mga dokumento ng kondo sa aking pitaka, at hinintay si Mang Tonyo. Dumating siya sa tamang oras.
Sumakay ako sa kanyang kotse at sa loob ng 2 oras na biyahe papunta sa Boracay, nag-usap kami tungkol sa mga simpleng bagay. Ang panahon, ang merkado ng real estate, ang kanyang mga anak. Tiningnan ko ang bintana, pinapanood ang tanawin na dumadaan, nararamdaman ang kakaibang halo ng nostalgia at pag-asa. Mahirap makita muli ang lugar na iyon, ngunit ito rin ay isang kinakailangang hakbang, isang hakbang pasulong. Nang dumating kami, lahat ay mukhang normal mula sa labas. Ang gusali ay pareho, ang mga puno ng palma sa pasukan ay gumagalaw sa simoy ng hangin. Umakyat kami sa hagdanan sa 3 palapag. Kinuha ko ang mga susi mula sa aking pitaka. Ngunit bago ko pa mailagay ang mga ito sa lock, bumukas ang pinto mula sa loob. At naroon siya. Si Heather, ang aking manugang, na may ekspresyon ng pagkagulat na mabilis na naging mas masama. Arogan siya. Aling Letty. Ano ang sorpresa? Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Sa likuran niya, nakakita ako ng paggalaw. Mga tao, mga boses, ang amoy ng nilulutong pagkain. At pagkatapos ay naintindihan ko. Pumasok kami at ang nakita ko ay nagpakaba sa akin. Ang aking kondo, ang aking santuwaryo, ang lugar na binili ko ng may sakripisyo at pag-iingat sa loob ng maraming taon, ay hindi na makilala. Ang sala, na palagi kong pinananatiling malinis, ay may mga damit na nakakalat sa lahat ng dako. May mga bag ng fast food sa coffee table, mga basyo ng Red Horse na nakatambak sa sahig, mga mansa sa cream-colored na sofa na pinili ko ng mailabis na pag-ingat. Ang mga kortina na dating puti ay naging kulay abo na sa dumi. Sa terasa, kung saan kami ng aking asawa ay nanonood ng paglubog ng araw, may mga panty na nakasabit sa mga improvised na linya ng sampayan. Ang mga basang tuwalya ay nakasabit sa mga plastik na upuan. Ang amoy ng dampness at lumang pagkain ay tumama sa akin na parang sampal sa mukha. At si Heather ay hindi nag-iisa. Sa sofa na nakapatong ang kanyang mga paa sa aking coffee table, ay ang kanyang ama, si RT, isang lalaki sa kanyang 60, may malaking tiyan, nakasuot ng mansang t-shirt at maihawak na lata ng Red Horse. Tiningnan niya ako ng walang interes na parang ako ang nanghimasok. Sino iyan? Tanong niya kay Heather nang hindi man lang ako binabati. Siya ang may-ari ng kondo, tatay. Ang nanay ni Mark. Umuwol si RT at ibinalik ang kanyang atensyon sa telebisyon. Ang aking telebisyon. Ang iniwan ko doon dahil hindi ito kasya sa aking bahay sa Maynila. Sa kusina ay si Cheryl, ang ina ni Heather, isang payat na babae na may buhok na kulay artipisyal na pula, naninigarilyo sa bukas na bintana. Ang abo ay direktang nahulog sa aking sahig. Hindi man lang siya gumagamit ng ashtray. Nang makita niya ako, itinaas niya ang kanyang baba sa 1 kilos na nilayon bilang pagbati, ngunit naramdaman na parang isang hamon. Mula sa isa sa mga kwarto ay lumabas si Kyle, ang nakababatang kapatid ni Heather, isang lalaki na humigit kumulang 25 na may headphones, walang damit, ang kanyang torso ay natatakpan ng murang tattoo. Dumaan siya sa akin nang walang imik, binuksan ang ref, kumuha ng juice carton, at direktang ininom mula rito. Pagkatapos ay iniwan niya itong walang laman sa counter, at bumalik sa kanyang kwarto, isinara ang pinto ng malakas. Naramdaman kong umikot ang mundo. Si Mang Tonyo, ang ahente, ay nasa tabi ko, kasing paralisado ko. Aling Letty, wala akong ideya na ito ay. Hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na niya kailangan. Ang kahihiyan ay napakalaki na hindi na kailangan ng mga salita. Heather, nagawa kong sabihin, at ang aking boses ay lumabas na mas mahina kaysa sa gusto ko. Ano ang nangyayari dito? Bakit ka nasa aking kondo? Ikinrus niya ang kanyang mga braso, ikiniling ang kanyang ulo sa ngiting iyon na pinasasama na ang aking pakiramdam, at sumagot ng may nakakalamig na kalmado. Ibinigay sa akin ni Mark ang mga susi 3 buwan na ang nakakaraan. Kailangan namin ng lugar. Nawala ng bahay ang aking mga magulang. Wala nang matuluyan ang aking mga kapatid. Hindi mo naman ginagamit ang kondo na ito, Aling Letty. Walang laman ito, inabandona. Kaya, nagpasya kaming gamitin ito. Nagpasya kayo, inulit ko, nararamdaman ang galit na nagsisimulang kumulo sa loob ko. Ito ang aking kondo, Heather.
Hindi ko pinahintulutan ang anuman sa mga ito. Walang karapatan si Mark ang anak mo, pinutol niya ako ng matalim na boses. At ako ang kanyang asawa. Kami ay pamilya. Naku, nakalimutan mo ba? Nagtutulungan ang pamilya. Ngunit syempre, palagi kang naging makasarili, labis na nakakapit sa iyong mga bagay. Hindi ka man lang pumunta dito. Anong pagkakaiba kung narito kami? Ang dugo ay umakyat sa aking ulo. Inilagay ni Mang Tonyo ang kanyang kamay sa aking braso, sinusubukang pakalmahin ako, ngunit nanginginig na ako sa galit. Makasarili. Nagtrabaho ako ng 30 taon upang bilhin ang lugar na ito. Binayaran ko ang bawat solong bayad sa aking sweldo. Ang kondo na ito ay kumakatawan sa aking seguridad, sa aking kinabukasan. Wala kang karapatan, tama ka, sabi ni Heather, at lumaki ang kanyang ngiti, mas malupit. Wala kaming karapatan, ngunit narito kami. At kung hindi mo gusto, sige, tawagan mo ang pulis. Tumawa siya, isang matinis, mapanuksong tawa na umalingaw-ngao sa mga dingding ng sarili kong tahanan. Tumawa rin si Artie mula sa sofa nang hindi inaalis ang kanyang matasadsi. Bumuga si Cheryl ng usok mula sa kanyang sigarilyo na may nainip na ekspresyon. May nasira sa loob ko sa sandaling iyon. Hindi lang ito galit. May mas masahol pa. Ito ay ang pag-unawa na ang mga taong ito, ang pamilyang ito na dinala ng aking anak sa aking buhay, ay nakita ako bilang isang hangal na matandang babae. Bilang isang taong maaari nilang saktan ng walang kahihinatnan. Nakita nila ako bilang mahina, walang halaga, at higit sa lahat, ang sarili kong anak ay kasabwat dito. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa aking pitaka. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto kaya halos mahulog ko ito. Muling humagikik si Heather. Tatawagan mo talaga ang mga pulis? CJ. Gawin mo. Magmumukha kang mapait na biyenan na nagkakait sa sarili niyang pamilya ng bubong sa kanilang ulo. Naimagine mo ba kung gaano kapangit iyon tignan? Kailangan pumili ni Mark sa pagitan ng kanyang malupit na ina at kanyang asawa. At alam mo ba? Pinili na niya nang ibinigay niya sa akin ang mga susi. Ngunit hindi ko dinyal ang pulis. Dinyal ko ang ibang numero. Isang numero na nasave ko sa aking telepono 3 linggo na ang nakakaraan pagkatapos ng pag-uusap ko sa aking kapitbahay na si Aling Martha. Nakaranas siya ng katulad na sitwasyon sa kanyang anak na babae at manugang at binigyan niya ako ng payo na mukhang matindi noong una. Aling Letty, kung ipaupa mo ang kondo na iyan, protektahan mo muna ang iyong sarili sa legal na paraan. May alam akong mahusay na abogado na dalubhasa sa batas ng pamilya at real estate. Kumonsulta ka sa kanya bago ka gumawa ng anuman. Hindi mo lang alam. Sinunod ko ang kanyang payo halos dahil sa kabaitan, hindi kailanman talaga naisip na kailangan ko ito. Gaano ako kamali? 2 beses tumunog ang telepono. Pagkatapos ay isang panlalaki, seryoso, at propesyonal na boses ang sumagot. Opisina ni Abogado Reyes. Magandang umaga. Ina-activate ko ang speakerphone. Agad na natahimik sa kondo. Huminto si Heather sa pagngiti. Nagbago ang kanyang mukha. Abogado Reyes, ito po si Aling Letty Vargas. Nasa kondo po kami na napag-usapan namin. Ang sitwasyon na kinatatakutan ko ay nakumpirma. May mga taong nakatira dito nang walang pahintulot ko. Naiintindihan ko, Aling Vargas. Naroroon ba sila ngayon? Opo. Ang aking manugang, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang mga kapatid. Perpekto. Mayroon ka bang mga saksi? Opo. Ang real estate agent na inarkila ko ay kasama ko. Ang boses ni Abogado Reyes ay naging mas matatag, mas opisyal. Aling Vargas, tulad ng napag-usapan natin sa ating konsultasyon. Kayo ang tanging rehistradong may-ari ng ari-arian na iyan. Sino man na sumasakop sa lugar ng walang notarized na nakasulat na pahintulot ninyo ay gumagawa ng krimen ang trespassing. Naiprepare ko na ang kinakailangang dokumentasyon. Sa sandaling ito, nagpapadala ako ng agarang eviction order sa lokal na departamento ng pulisya. Dapat silang dumating sa loob ng wala pang 30 minuto. Nawala ang kulay sa mukha ni Heather.
Pumuti siya, ganap na pumuti. Ang kanyang mga labi ay bumuka, ngunit walang lumabas na tunog. Umupo si Artie sa sofa, na may panik sa kanyang mukha. Nahulog ni Cheryl ang kanyang sigarilyo sa sahig. Bukod pa rito, patuloy ni Abogado Reyes, nang may nakakawasak na kalmadong tanging ang mga bihasang abogado ang mayroon, nagpadala ako ng legal na abiso sa iyong anak na si Mark. Na nagpapaalam sa kanya na siya ay isinasama bilang kasabwat sa isang kaso ng iligal na pagpasok. Nagbigay siya ng mga susi sa isang ari-arian na hindi kanya nang walang pahintulot ng may-ari. May malubhang legal na kahihinatnan iyon. Maaari siyang maharap sa civil at posibleng criminal charges. Ang lahat ng gastusin na nabuo sa prosesong ito. Kasama ang legal fees, paglilinis, pag-aayos, at kompensasyon para sa hindi otorisadong paggamit, ay direktang sisingilin sa kanya. Natagpuan ni Heather ang kanyang boses. Teka. Hindi mo naiintindihan, sinabi sa akin ni Mark, ang sinabi sa iyo ng iyong asawa ay walang kaugnayan, pinutol ng abogado. Hindi siya ang may-ari. Hindi siya maaaring magbigay ng pahintulot ng anuman at wala kang kontrata, walang dokumento, walang legal na karapatan na naroroon. Aling Vargas. Inirerekomenda ko na lumabas kayo sa apartment ngayon, kasama ang inyong saksi at maghintay sa labas hanggang dumating ang pulis. Huwag galawin ang anuman. Huwag ilipat ang anuman. Lahat ay dapat idokumento ng eksakto kung ano ito para sa opisyal na ulat. Binaba ko ang telepono. Ang katahimikan sa kondo ay napakakapal na nararamdaman ko sa aking balat. Tiningnan ko si Heather ng diretso sa mata. Hindi na ako nanginginig. Hindi na ako nakaramdam ng takot o kahihiyan. Naramdaman ko ang isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, isang bagay na natutulog sa loob ko ng matagal na. May 30 minuto kayo para mag-impake ng inyong mga gamit, sabi ko sa kalmadong boses. Pagkatapos nyon, aalisin kayo ng pulis. At maniwala ka sa akin, Heather, hindi ito magiging maganda. Umurong si Heather na parang pisikal na itinulak siya ng aking mga salita. Ang kanyang bibig ay bumuka at sumara ng walang lumabas na tunog. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko siya ng walang maskara ng aroganting katiyakan. At ang nasa ilalim ay kaawa-awa. Purong takot. Aling Letty, teka. Maaari tayong mag-usap tungkol dito. Hindi ito kailangang umabot sa ganito. Hindi mo alam, pinutol ko siya, at ang aking boses ay mas matigas kaysa sa inaasahan ko, na parang ito ay pag-aari ng iba. Isang bersyon ko na matagal ko nang ikinulong. Na hindi mo alam na iligal na lumipat sa ari-arian ng iba, na hindi mo alam na ito ay tinatawag na trespassing, o na hindi mo alam na hindi ako kasing hangal ng akala mo. Umakyat si Artie mula sa sofa ng awkward, hawak pa rin ang lata ng beer. Hoy, dahan-dahan, matandang babae. Hindi naman ganoon kalaking bagay. Pamilya kami. Sinabi sa amin ni Mark na walang problema, na hindi ka man lang pumupunta dito. Ano ang gusto mong gawin namin? Manirahan sa kalye? Ang kanyang tono ay depensibo. Ngunit may iba pa, isang bagay na desperado sa kanyang mga mata. Ang taong ito ay sanay na mamuhay mula sa iba, upang bigyang katwiran ang kanyang parasitic nature sa murang dahilan. At ngayon ay humaharap siya sa isang taong hindi urong. Ang ginagawa mo sa iyong buhay ay hindi ko problema, sagot ko, nang hindi inalis ang aking tingin. Ngunit ito, iginala ko ang aking kamay, kinikilala ang buong nasirang kondo. Ito ang aking problema. Ito ang aking ari-arian, ang aking trabaho, ang aking kinabukasan. At pumasok kayo rito na parang magnanakaw. Hindi kami magnanakaw, sigaw ni Cheryl mula sa kusina, pinatay ang kanyang sigarilyo sa gilid ng aking lababo. Napangiwi ako, nakikita ang itim na marka ng sunog na naiwan nito sa porselana. Inimbitahan kami ng anak mo. Sinabi niya sa amin na maaari kaming manatili hanggat kailangan namin. Kung may kasalanan dito, siya iyon, hindi kami. Naramdaman ko ang kurot sa aking dibdib. Tama siya sa isang bagay. Si Mark ay nagkasala. Ang aking anak, ang taong pinalaki ko ng may mga pagpapahalaga at prinsipyo, ay pinagtaksilan ako sa pinakaduwag na paraan na posible,
hindi sa pamamagitan ng direktang pagnanakaw sa akin, kundi sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iba na gawin ito. Ibinibigay ang mga susi ng aking ari-arian na parang kanya, nagsisinungaling sa pamamagitan ng pagtatago ng katotohanan. Ngunit ang sakit na iyon ay kailangang maghintay. Ngayon, kailangan kong maging matatag. Pananagutan ni Mark ang ginawa niya, sabi ko. At bawat salita ay nagkakahalaga sa akin ng isang piraso ng aking kaluluwa. Ngunit kayo rin. Iimpake ang inyong mga gamit ngayon. Si Mang Tonyo, na nanatiling tahimik sa buong oras na ito, ay lumapit sa akin. Aling Letty, sa palagay ko mas mabuti na maghintay tayo sa labas tulad ng iminungkahi ng abogado. Ang sitwasyon na ito ay maaaring lumala. Tama siya. Nararamdaman ko ang tensyon na nabubuo sa hangin. Si RT ay pinipiga ang lata ng beer nang napakalakas na ito ay bumaluktot. Si Cheryl ay nakatingin patungo sa pinto ng kwarto kung nasaan ang kanyang mga anak na parang kinakalkula ang kanyang mga opsyon. Ngunit bago ako makagalaw, lumabas si Brandy, ang nakatatandang kapatid ni Heather, mula sa isa sa mga kwarto. Siya ay isang babae sa kanyang 30 na may mahaba, hindi inaalaga ang buhok, nakasuot ng sweatpants at isang lumang t-shirt. May bitbit siyang sanggol. Isang sanggol na hindi lalampas sa 6 na buwan, nakabalot sa isang berdeng kumot. Ang bata ay umiiyak ng matinis na ungol na tumatago sa iyong tainga. Ano ang nangyayari? Tanong ni Brandy sa antok na boses, sinasalo ang sanggol. Bakit lahat kayo nagbubulyaw? Pinatulog ko lang si Mason. Ang katahimikan na sumunod ay iba dahil ngayon ay may isang bata sa gitna ng lahat ng ito at alam iyon ni Heather. Nakita ko kung paano nagbago ang kanyang ekspresyon, kung paano niya nakahanap ng bagong sandata. Naglakad siya patungo sa kanyang kapatid, inilagay ang kamay sa balikat nito, at tumingin sa akin nang may tila pagmamakaawa, ngunit purong manipulasyon. Aling Letty, pakiusap, tingnan mo. May sanggol dito. Itatapon mo ba talaga ang sanggol sa kalye ng pulis? Anong klaseng tao ang gumagawa niyan? Naramdaman kong nagsara ang mga pader sa akin. Ito mismo ang gusto niya. Upang gawin akong kontrabida, upang gamitin ang isang inosenteng bata bilang kalasan. Upang ang anumang aksyon na ginawa ko ay tila malupit, hindi proporsyonal, hindi makatao. At ang pinakamasakit ay gumagana ito dahil pinahahalagahan ko ang sanggol na iyon. Pinahahalagahan ko ang sinumang bata. Ngunit alam ko rin na ang pagbibigay ngayon ay nangangahulugang mawawala ang lahat. May mga magulang ang sanggol, sabi ko, at ang aking boses ay lumabas na mas malamig kaysa sa aking nilalayon. At ang mga magulang na iyon ang responsable sa paghahanap sa kanya ng bubong, hindi ako. Nagpasya kayong pumunta rito ng walang pahintulot upang sakupin ang aking ari-arian, upang sirain ang aking mga gamit. Ang mga kahihinatnan ng mga desisyon na iyon ay sa inyo, hindi sa akin. Tiningnan ako ni Brandy nang may purong pagkamuhi. Halimaw ka, isang makasarili, mapait na matandang babae. Hindi nakakapagtaka na namatay ang asawa mo para lang makalayo sa iyo. Ang mga salitang iyon ay tumago sa akin na parang basag na salamin. Nagtaka si Mang Tonyo sa tabi ko, ready na mamagitan. Ngunit itinaas ko ang isang kamay, pinipigilan siya. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahan na makita akong bumagsak. Hindi ako iiyak sa harap nila. Hindi ngayon. Maaari mo akong insultuhin kung gusto mo, sagot ko, nanginginig ang boses ko, ngunit matatag. Wala itong binabago. Mayroon kayo, tiningnan ko ang aking relo, 25 minuto bago dumating ang pulis. Gamitin ninyo ito ng mabuti. Lumabas si Kyla mula sa kanyang kwarto nang walang headphones ngayon, isang kalahating punong backpack sa kanyang kamay. Mukha siyang takot, mas bata kaysa sa edad niya. Ma, ano ang gagawin natin? Tanong niya kay Cheryl. Sinindihan niya ang isa pang sigarilyo nang nanginginig ang mga kamay. Tawagan mo si Mark. Siya ang naglagay sa kanyang pamilya sa gulong ito. Siya ang makakapagpaalis sa atin. Hawak na ni Heather ang kanyang telepono. Dinyal niya nang nanginginig ang mga daliri. Naghintay siya ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi siya sumasagot, sabi niya, ang kanyang boses ay lalong nagiging desperado. Mark, sagutin mo. Pakiusap, kailangan mong pumunta.
Narito ang nanay mo at sinabi niya na tatawagin niya ang pulis, na papaalisin nila kami. Mark, pakiusap. Nag-iwan siya ng voicemail at binaba ang telepono. Muling dinyal niya. Wala. Alam ko kung bakit hindi siya sumasagot. Sinabi ni Abogado Reyes na nagpadala sila sa kanya ng legal na abiso. Malamang ay nagpapanik si Mark, kumokonsulta sa kanyang sariling mga abogado, sinusubukang intindihin kung anong gulo ang kanyang pinasok. O baka naman duwag lang siya na ayaw harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Malamang pareho. Hindi siya sasagot, sabi ko. At kahit sumagot siya, wala siyang magagawa. Ang eviction order ay nasa proseso na. Tapos na ito, Heather. Tiningnan niya ako ng mga matang puno ng luha, ngunit hindi iyon luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng walang kapangyarihang galit. Pagsisisihan mo ito. Hinding-hindi ka patatawarin ni Mark. Mawawala sa iyo ang iyong anak dahil sa isang stupid na kondo. Kung mawawala ang aking anak dahil sa pagtatanggol sa akin, sagot ko, at naramdaman ko ang bawat salita na parang bato sa aking lalamunan, kung gayon na wala na siya sa akin noon pa. Hinawakan ni Mang Tonyo ang aking braso ng dahan-dahan. Aling Letty, sa palagay ko mas mabuti na lumabas tayo tulad ng iminungkahi ng abogado. Hindi tayo dapat makita ng pulis dito. Tama siya. Kailangan kong lumabas doon bago sumabog ang sitwasyon. Ngunit bago ako umalis, gusto kong linawin ang isang bagay. Bumaling ako sa kanilang lahat. Ang pamilya ng mga parasito na sumakop sa aking espasyo, sa aking kapayapaan, sa aking buhay. Gusto kong malaman ninyo ang isang bagay. Hindi ko ginagawa ito para sa paghihiganti. Hindi ko ito ginagawa dahil kinamumuhian ko kayo. Ginagawa ko ito dahil ako ay 70 taong gulang at wala na akong oras upang hayaan ang mga tao na yurakan ako. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko upang magkaroon ng sarili ko. Isang bagay na secure, isang bagay na magpoprotekta sa akin sa aking katandaan. At pumasok kayo rito na parang walang halaga ang lahat ng iyon, na parang wala akong halaga. Nahulog ni Artie ang lata ng Red Horse sa sahig. Tumapon ang likido sa aking alpombra. Kasalanan ni Mark ito, bulong niya. Sinabi niya na walang problema. Na hindi kailanman pumupunta rito ang nanay niya. Na maaari kaming manatili sa loob ng ilang buwan, marahil taon. Bueno, nagsinungaling si Mark, sabi ko ng simple. At ngayon kayong lahat ang magbabayad para sa pagtitiwala sa kanya. Lumabas ako sa kondo kasama si Mang Tonyo sa likod ko. Isinara ko ang pinto ngunit hindi ko nilok. Walang saysay. Kailangan pumasok ng pulis. Bumaba kami sa hagdanan ng tahimik. Nanginginig ang aking mga binti sa bawat hakbang. Nang marating namin ang lobby ng gusali, sumandal ako sa dingding, sinusubukang huminga. Aling Letty, okay ka lang ba? Tanong ni Mang Tonyo, nang may tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Kailangan mo bang umupo? Tubig? Umiling ako. Okay lang ako. Kailangan ko ng isang sandali. Ngunit hindi ako okay. Naramdaman ko na parang tumakbo lang ako ng marathon. Ang aking puso ay bumubulwak ng napakalakas na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Nanginginig ang aking mga kamay. At ang pinakamasakit ay ang sakit sa aking dibdib. Ang sakit na hindi pisikal kundi emosyonal. Ang sakit ng pagkaalam na pinagtaksilan ako ng aking anak sa paraan na hindi ko naisip na posible. Naghintay kami sa labas ng gusali. Nag-alok si Mang Tonyo na paupuin ako sa kanyang kotse, ngunit mas gusto kong tumayo. Kailangan kong maramdaman ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Kailangan ko ang maalat na hangin mula sa karagatan sa aking mukha upang ipaalala sa akin na ito ay totoo, na hindi ito isang bangungot na maaari kong gisingin. Ang araw sa umaga ay sumisikat ng halos nakakainsultong liwanag. Lahat sa paligid namin ay mukhang normal. Naglalakad ang mga turista sa kahabaan ng White Beach na may mga tuwalya at payong. Nagtatakbuhan at nagtatawanan ang mga bata patungo sa dalampasigan. Nagsisigawan ang mga nagtitinda sa kalye, nagbebenta ng halo-halo at buko juice. Nagpapatuloy ang buhay habang ang aking mundo ay bumabagsak. Gaano mo nakatagal kilala ang iyong manugang? Tanong ni Mang Tonyo pagkatapos ng mahabang katahimikan.
Ang kanyang boses ay banayad, na parang natatakot siya na anumang salita ay maaaring makasira sa akin. 3 taon, sagot ko, nakatingin sa ikatlong palapag kung nasaan ang aking kondo, kung nasaan pa rin ang pamilyang iyon, marahil ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit ng may galit at hinanakit. Nakilala siya ni Mark sa kung saan siya nagtatrabaho. Siya ay isang receptionist. Noong una, mukha siyang matamis, magalang. Nang ipakilala niya siya sa akin, naisip ko na perpekto siya para sa kanya. Gaano ako kamali? Naaalala ko ang araw na iyon ng perpekto. Dumaan si Mark sa aking bahay kasama siya. Pareho silang magkahawak kamay, nakangiti na parang mga teenager na umiibig. Nagsusuot si Heather ng coral-colored na damit, flat shoes, nakaponytail ang kanyang buhok. Binati niya ako ng yakap, nagdala sa akin ng bulaklak, sinabi sa akin na marami na siyang narinig tungkol sa akin. Lagi ka pong kinukwento ni Mark, Aling Letty. Sabi niya, kayo po ang pinakamalakas na babae na kilala niya. Natunaw ako sa mga salitang iyon. Anong tanga ko? May mga palatandaan palagi, patuloy ni Mang Tonyo, mas sa kanyang sarili kaysa sa akin. Sa aking trabaho, marami na akong nakita na kaso ng mga pamilyang sinasamantala ang mga matatanda. Palagi itong nagsisimula ng pareho, sa matatamis na salita, sa mga pangako, sa paggawa ng kanilang sarili na mahalaga. At kapag may sapat na silang tiwala, ipinapakita nila ang kanilang tunay na kulay. Tama siya. Ang mga palatandaan ay naroon na mula sa simula, ngunit pinili kong hindi ito tingnan. O marahil ay ayaw kong tingnan ang mga ito, dahil nangangahulugan ito ng pagtanggap na mali ang pinili ng aking anak, na ang pamilyang itinatayo niya ay nakakalason. Ang unang palatandaan ay sa hapunan ng engagement. Nasa isang maliit na restaurant kami sa Makati, kaming 3 lang at ang mga magulang ni Heather. Dumating ng huli sina Artie at Cheryl, maingay, amoy alak. Umupo sila at nagsimulang mag-order ng mga mamahaling putahe nang hindi man lang tinitingnan ang menu na parang may ibang magbabayad. At may nagbayad. Kinuha ni Mark ang kanyang card nang walang pag-aalinlangan. Nang sinubukan kong mag-ambag, pinigilan ako ni Heather ng may ngiti. Hindi po, Aling Letty. Ipinipilit po ni Mark na gusto niya kaming itrato. Ngunit nakita ko kung paano nagpalitan ng tingin sina Artie at Cheryl na may kasiyahan na parang mga mandaragit na nakahanap lang ng madaling biktima. Ang pangalawang palatandaan ay nang nagsimulang kanselahin ni Mark ang aming mga tanghalian. Dati kaming nagkikita tuwing linggo. Ito ay ang aming tradisyon mula bata pa siya. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain. Pag-uusapan namin ang linggo, ang kanyang pasensya, tungkol sa buhay. Ngunit pagkatapos niyang magpakasal, nagsimula ang mga dahilan. Inay, pasensya na. Masama ang pakiramdam ni Heather. Inay, may plano kami sa pamilya niya. Inay, ibang araw na lang, okay. Ang mga linggo ay naging paminsan-minsan, pagkatapos ay bihira, pagkatapos ay wala na. Ang pangatlong palatandaan ay nang kailangan ko ng tulong sa pag-aayos ng tulo sa aking bahay. Tinawagan ko si Mark isang Martes ng gabi. Laging magaling siya sa mga ganoong bagay. Tinuruan siya ng kanyang ama, anak, may emergency ako. Tumutulo ang tubig mula sa kisam ng banyo at hindi ko alam kung ano ang gagawin. May mahabang paghinto. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Heather sa background na bumubulong ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Inay, abala talaga ako. Bakit hindi ka nalang tumawag ng tubero? Pero akala ko, may mga operasyon ako bukas ng maaga. Hindi ako makakapunta ngayon. Binaba niya ang telepono. Tinawagan ko ang isang tubero na naningil sa akin ng SE, 2,000 para sa isang bagay na naayos sana ni Mark sa loob ng 20 minuto. Dapat ko itong nakita. Dapat kong kinompronta si Mark, nagtakda ng mga hangganan, nagsabi ng isang bagay. Ngunit natakot ako. Natakot na mawala siya ng tuluyan. Natakot na maging isang hindi mapakali na biyenan na sumisira ng mga kasal. Kaya, nanatili akong tahimik, nilulunok ang sakit, sinasabi sa sarili ko na magiging mas mahusay ang mga bagay sa paglipas ng panahon. At habang nilulunok ko ang aking pagmamataas, lalo silang lumalakas. Ang tunog ng mga sirena ay bumunot sa akin mula sa aking mga iniisip.
Dalawang patrol car ng AFP ang lumiko sa kanto at pumarada sa harap ng gusali. Apat na opisyal ang bumaba. Dalawang lalaki at dalawang babae, lahat ay may seryoso, propesyonal na ekspresyon. Isa sa kanila, isang lalaki sa kanyang 40 na may bigote, ang lumapit sa amin. Aling Letty Vargas. Tumango ako. Ako si Pulis de la Cruz. Natanggap namin ang utos mula kay Abogado Reyes. Maaari mo bang kumpirmahin na may mga individual na sumasakop sa iyong ari-arian ng walang pahintulot? Opo, opisyal. Ang aking manugang, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang mga kapatid. Nasa kondo 302 sila. Kinuha ko ang mga dokumento ng ari-arian mula sa aking pitaka at ibinigay sa kanya. Mabilis niya itong sinuri, tumango, at ipinasa sa isa sa kanyang mga kasama. Gaano na sila katagal dito? Ayon sa kanila, 3 buwan. Ngayon ko lang nalaman. Sumulat si Pulis de la Cruz sa kanyang pad. Mayroon bang anumang kontrata sa pag-upa? Anumang verbal agreement na pinahintulutan mo? Wala. Ibinigay ng aking anak sa kanila ang mga susi ng walang pahintulot ko. Dumating ako dito ngayon upang ihanda ang kondo, upang ipaupa at nakita ko silang nakatira rito. Naiintindihan ko. Ito ay isang malinaw na kaso ng trespassing. Magpapatuloy kami sa agarang pagpapaalis. Sumenyas siya sa ibang mga opisyal at lahat sila ay pumasok sa gusali. Sumunod kami ni Mang Tonyo, pinananatili ang isang ligtas na distansya. Ang aking puso ay bumubulwak ng napakalakas na naisip kong sasabog ito. Ito ay totoo. Ito ay nangyayari. Walang atrasan. Nang marating nila ang 3 palapag, kumatok si Pulis de la Cruz ng mahigpit sa pinto. Pulis! Buksan ang pinto. May katahimikan. Pagkatapos ay may mga mahihinang boses, nagmamadaling paggalaw. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Heather ay nasa kabilang panig, ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Umiiyak siya. Mga opisyal, salamat sa Diyos at narito kayo. Maaari po bang ipaliwanag ninyo sa ginang na ito na, ginang, pinutol siya ni Pulis de la Cruz ng matatag na boses. Mayroon kaming eviction order. Kayo at ang lahat ng nasa ari-arian na ito ay dapat umalis kaagad. Maaari ninyong kunin ang inyong mga personal na gamit, ngunit kailangan ninyong lumikas sa lugar ngayon. Pero hindi po ninyo naiintindihan. Ang aking bayaw, ang kanyang anak, pinayagan niya kami. May karapatan kami rito. Wala kayong karapatan, sagot ng babaeng opisyal, isang mas batang babae sa kanyang 30 na may matigas na ekspresyon. Ang ari-arian na ito ay nakarehistro lamang sa pangalan ni Aling Letty Vargas. Walang ibang tao ang may otoridad na pahintulutan ang pag-okupa. Ang ginawa ninyo ay tinatawag na trespassing. Ito ay isang krimen. Lumabas si Artie sa likod ni Heather, 2 maleta sa kanyang mga kamay. Mukha siyang natalo, maliit, nothing like the arrogant man he had seen sitting on a sofa less than an hour ago. Nag-iimpake na kami, opisyal. Ayaw namin ng gulo. Aalis na kami. Sumunod si Cheryl, may dalang mga plastic na bag na puno ng damit. Hindi siya tumingin sa akin. Hawak ni Kyle ang kanyang backpack at isang kahon ng sapatos. Lumabas si Brandy huli, hawak pa rin ang sanggol, mahina itong umiiyak. Sinubaybayan ng mga opisyal ang paglipat nila ng kanilang mga gamit. Hindi sila nagdala ng marami. Mga damit, ilang electronics, mga bag ng pagkain. Pinatumpik-tumpik nila ang lahat sa pasilyo ng gusali, na bumubuo ng isang magulong bundok ng murang gamit. Tumayo ako sa tabi ni Mang Tonyo, pinapanood ang eksena na parang nangyayari sa iba. Isang bahagi ko ay nakaramdam ng kasiyahan, katarungan, ngunit ang isa pang bahagi, isang bahagi na ayaw kong aminin, ay nakaramdam ng isang bagay na parang pagkakasala dahil may umiiyak na sanggol dahil ang mga taong ito ay wala nang matuluyan. Ngunit alam ko rin na hindi ito ang aking responsibilidad. Hindi nila maaaring nakawin ang aking kinabukasan at asahan na kaawaan ko sila. Nang matapos silang maglipat ng lahat ng gamit, inimbentaryo ni Pulis de la Cruz ang kondisyon ng kondo. Pumasok siya na may kamera, kumukuha ng mga larawan ng bawat silid. Ang pinsala ay mas masama kaysa sa unang nakita ko.
May mga sunog ng sigarilyo sa kasangkapan, mga mansa ng dampness sa mga dingding, isang basag na bintana sa kusina, ang sahig ay gasgas sa maraming lugar. Bawat larawan ay ebidensya. Bawat larawan ay pera na kailangang gastusin para ayusin. Aling Vargas, kailangan ko po kayong pumirma sa ulat na ito, sabi ng opisyal pagkatapos niyang matapos. Iniabot niya sa akin ang isang tablet na may digital form, mabilis ko itong binasa. Ito ay isang opisyal na pahayag na nagkukumpirma sa estado ng kondo, ang mga natagpo ang pinsala, at ang mga taong pinaalis. Pinirmahan ko nang nanginginig ang kamay. Ang ulat na ito ay ipapadala kay Abogado Reyes. Gagamitin niya ito para sa legal na proseso laban sa mga responsableng partido. Salamat, opisyal. Nakaupo si Heather sa sahig ng pasilyo, napapalibutan ng mga maleta at bag, nakatago ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga magulang at kapatid ay ilang talampakan ang layo, naninigarilyo, bumubulong sa kanilang sarili. Walang tumingin sa akin. Para bang invisible ako. Para bang pagkatapos ng lahat ng ito, naniniwala pa rin sila na sila ang biktima. Iniabot sa akin ni Pulis de la Cruz ang mga susi. Ang kondo ay nasa inyo na muli. Inirerekomenda ko na palitan ninyo ang mga lock sa lalong madaling panahon. At kung susubukan ng mga taong ito na bumalik, tawagan ninyo kami kaagad. Gagawin ko. Salamat. Umalis ang mga opisyal. Nanatili si Mang Tonyo sa akin. Tahimik ang pasilyo maliban sa mahinang iyak ng sanggol. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng aking kondo, hawak ang mga susi, hindi makagalaw. Si Mang Tonyo ay nasa tabi ko, tahimik na naghihintay. Ilang talampakan ang layo, nakaupo pa rin si Heather sa sahig, napapalibutan ng kanyang mga gamit. Sa wakas, inangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay pula, namamaga, at puno ng galit na napakapuro na nagpatalikod sa akin. Sana masaya ka, sabi niya sa paos na boses. Ipinatapon mo lang ang sarili mong pamilya sa kalye. Ang apo mo sa kalye, itinuro niya ang sanggol na hawak ni Brandy. Hindi ko apo iyan, kalmado kong sagot, bagamat sa loob ko ay may nasisira. Anak iyan ng kapatid mo. Wala akong obligasyon sa kanya. Pero may obligasyon ka kay Mark. Siya ang anak mo. At kapag nalaman niya ang ginawa mo, kung paano mo tinrato ang kanyang pamilya, hinding-hindi kanya patatawarin. Mamamatay kang mag-isa, Aling Letty. Ganap na mag-isa. Ang kanyang mga salita ay nilayon upang makasakit at ginawa nga nito. Ngunit hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na makita akong umiyak. Kung iiwan ako ni Mark dahil sa pagtatanggol sa akin, sagot ko, at naramdaman ko ang bawat salita na parang bato sa aking lalamunan, kung gayon na wala na siya sa akin noon pa. Tumalikod ako at pumasok sa kondo, isinara ang pinto sa likod ko. Pumasok si Mang Tonyo sa akin. Ang katahimikan sa loob ay mabigat, siksik. Ang amoy ng sigarilyo at lumang pagkain ay nakasabit pa rin sa hangin. Dahan-dahan akong naglakad sa sala, nakikita ang pinsala ng mas detalyado ngayon na kami lang. Ang cream-colored na sofa ay may madilim na mansa na mukhang kape o alak. Ang coffee table ay may mga bilog ng tubig, puting bilog kung saan nasira ang varnish ng init. Ang mga kortina ay malangis sa hawakan. Sa kusina, ang lababo ay puno ng maruming pinggan na nakatambak ng walang ingat. Nagbubulungan ang mga langaw. Binuksan ko ang refrigerator at tumama sa akin ang amoy na parang suntok. Bulok na pagkain, bukas na lalagyan na may amag, expired na gatas. Isinara ko kaagad ito, nakakaramdam ng pagkahilo. Aling Letty, mahinang sabi ni Mang Tonyo. Malaki ang gagastusin para ayusin ito. Deep cleaning, fumigation, repairs, painting. Madali nating pinag-uusapan ang ilang libong piso. Alam ko. Siyempre alam ko. Sinabi ni Abogado Reyes na lahat ng gastos ay sisingilin kay Mark. Ang aking boses ay kakaiba, malayo, na parang ito ay pag-aari ng iba. Opo, ngunit maaaring tumagal ng ilang buwan iyon. Sa pansamantala, hindi maaaring ipaupa ang kondo sa ganitong kondisyon. Tama siya. Dumating ako rito na iniisip na sa loob ng ilang linggo ay magkakaroon na ako ng kita. Ngayon, napagtanto ko na ilang buwan pa bago ako makakita ng kahit isang piso.
At sa pansamantala, patuloy na magtatambak ang mga gastos. Ang Homeowners Association, tubig, kuryente, gas, lahat ay patuloy na tumatakbo, kahit walang laman ang lugar. Umupo ako sa sirang sofa, hindi alintana ang mga mansa. Bigla, naramdaman ko ang labis na pagod na halos hindi ko na maidilat ang aking mga mata. 70 taong gulang, isang buong buhay ng pagtatrabaho. At narito ako, kailangang ipaglaban ang sa akin, kailangang gumastos ng pera na wala ako upang ayusin ang pinsalang hindi ko ginawa. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Tonyo, umupo sa tabi ko ng maingat. Gusto mo bang tawagan ko ang sinuman? May pamilya ka ba sa malapit? Wala akong sinuman, sagot ko, at sa pagsasabi nito ng malakas. Napagtanto ko kung gaano ito katotoo. Patay ang asawa ko. Pinagtaksilan ako ng aking anak. Wala akong mga kapatid. Iilan lang ang aking mga kaibigan at lahat sila ay may kani-kanilang problema. Mag-isa ako, Mang Tonyo. Ganap na mag-isa. Naramdaman ko ang mga luha na sa wakas ay mainit at mabigat na dumadaloy sa aking pisngi. Hindi ko sinubukang pigilan ang mga ito. Napakpagod ko para manatiling matatag. Walang sinabi ni Mang Tonyo. Kinuha lang niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at inialok sa akin. Pinunasan ko ang aking mukha, huminga ng malalim, sinubukang ayusin ang sarili ko. Pasensya na. Hindi ako dapat umiiyak. Ikaw ay isang profesional, hindi ang aking therapist. Aling Letty, ako ay isang tao bago ako isang profesional. At ang nangyari ngayon ay kakilakilabot. May karapatan kang umiyak. Ang kanyang kabaitan ay nagpatahimik sa akin nang higit pa kaysa sa anumang insulto ni Heather. Umupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Sa labas, narinig ko ang mga boses na tumataas. Nagtatalo sina Artie at Cheryl tungkol sa kung saan sila pupunta. Pagkatapos ay narinig ko ang mga yabag na pababa sa hagdanan, ang tunog ng mga maleta na kinakaladkad, isang pinto na bumagsak, katahimikan muli. Wala na sila. Wala na talaga sila. At nanalo ako. Kaya bakit ito naramdaman na parang isang pagkatalo? Nagring ang aking telepono. Kinuha ko ito mula sa aking pitaka at nakita ang pangalan sa screen. Mark. Tumalon ang aking puso. Isang bahagi ko ay gustong sumagot kaagad, upang marinig ang kanyang boses, upang marinig ang isang paumanhin, upang marinig na ang lahat ng ito ay isang kakilakilabot na pagkakamali. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na natutunan lang na magtakda ng mga hangganan, ay alam na hindi pa ako maaaring sumagot. Hindi sa ganito. Hindi habang mahina pa ako. Tinanggihan ko ang tawag. Kaagad, nagsimulang dumating ang mga text message, isa-isa, pinupuno ang aking screen. Inay, sagutin mo, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Tumawag si Heather sa akin na umiiyak. Ano ang ginawa mo? Tinawagan mo ang pulis? Seryoso? Hindi ako makapaniwala na umabot ka sa ganoon. Sila ay pamilya ko. Pamilya mo. Bawat mensahe ay parang suntok. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huli. Inay, binigo mo ako. Akala ko mas mabuting tao ka. 3 beses kong binasa ang mensahe na iyon. Sa bawat pagkakataon ay naramdaman kong may tumitigas sa loob ko ng kaunti pa. Binigo niya ako. Pinagtaksilan niya ako. Ibinigay niya ang mga susi ng aking ari-arian nang walang pahintulot ko. Pinayagan niya ang kanyang mga bayaw na walang galang sa akin. At ngayon sinasabi niya na binigo ko siya. Ang kapalaran. Ang lubos na kapalaran. Nag-type ako ng sagot. Burahin ko ito. Nag-type ako ng isa pa. Burahin ko rin iyon. Sa wakas, sumulat ako ng isang bagay na simple, direkta, walang emosyon. Mark, magkikita tayo bukas sa aking bahay ng 3 oras. Dalhin mo si Heather kung gusto mo. Marami tayong pag-uusapan. Ipinadala ko ang mensahe at pinatay ang telepono. Ayaw kong makita ang kanyang sagot. Hindi pa. Iyon ba ang anak mo? Tanong ni Mang Tonyo. Tumango ako. Gusto niyang mag-usap. Galit siya. Tinawagan ko ang pulis. Galit siya.
Pagkatapos ng ginawa niya, may lakas pa siyang loob na magalit. Naramdaman ni Mang Tonyo ang tunay na galit. Aling Letty, patawarin ninyo ako sa paglampas sa aking limitasyon, ngunit ganap na mali ang iyong anak. Ang ginawa niya ay iligal. Punto. Walang katwiran. Alam ko at malalaman din niya iyon kapag nag-usap kami bukas. Tumayo ako mula sa sofa ng may hirap. Nagprotesta ang aking mga tuhod. Sumakit ang aking likod. Sumakit ang buong katawan ko. Mang Tonyo, sa palagay ko sapat na para sa araw na ito. Maaari mo ba akong ibalik sa Maynila? Siyempre, ngunit una, kukuha lang ako ng ilang larawan ng kondo para sa aking mga file. Kailangan kong kumuha ng mga kote para sa paglilinis at pag-aayos. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Habang kumukuha siya ng mga larawan gamit ang kanyang telepono, naglakad ako patungo sa terasa. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Itinulak ko ito ng tuluyan at lumabas. Naroon ang karagatan, malawak at kalmado, nagniningning sa ilalim ng araw ng tanghali. Dahan-dahang humahampas ang mga alon sa buhangin. May mga bata na gumagawa ng mga sandcastle, mga mag-asawa na magkahawak kamay na naglalakad, mga nagtitinda na nagbebenta ng kanilang mga produkto. Nagpapatuloy ang buhay. Laging nagpapatuloy. Naaalala ko ang mga hapon na ginugol ko rito kasama ang aking asawa. Upo siya sa puting plastik na upuan na iyon, at ako sa kabilang upuan, at tahimik kaming upo, pinapanood ang abot tanaw. Hindi namin kailangan ng mga salita. Sapat na ang kumpanya. Miss na kita, bulong ko sa hangin. Hindi mo alam kung gaano kita namimiss, at hindi mo alam kung gaano ko kailangan na sabihin mo sa akin na ginawa ko ang tamang bagay. Ngunit walang sagot, tanging ang tunog ng mga alon at ang malayo na iyak ng mga sigol. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay tahimik. Sinubukan ni Mang Tonyo na makipag-usap ng ilang beses, nagtatanong tungkol sa aking mga plano, tungkol sa kung ano ang aking nararamdaman, ngunit ang aking mga sagot ay maikli, monosyllabic. Hindi ito kawalang galang. Wala lang akong lakas para sa anumang karagdagang salita. Ang aking isip ay nasa ibang lugar, inuulit ang eksena sa kondo ng paulit-ulit. Ang mukha ni Heather nang napagtanto niya na natalo siya. Ang mga text message ni Mark na nagpaparatang sa akin na masamang tao. Bawat pag-iisip ay isa pang bigat sa aking mga balikat. Nang dumating kami sa aking bahay, ipinilit ni Mang Tonyo na ihatid ako sa pinto. Aling Letty, gagawin ko ang mga kote na iyon ngayong hapon. Ipapadala ko sa inyo ang isang kumpletong ulat bukas na may tinatayang gastos para sa pag-aayos at paglilinis. Tatawagan ko rin ang isang locksmith upang mapalitan ang mga lock sa lalong madaling panahon. Salamat, Mang Tonyo, sa lahat. Hindi lang sa iyong trabaho, kundi sa pagiging naroon ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mag-isa. Ngumiti siya ng mainit. Para doon kami. Ingatan ninyo ang inyong sarili at kung kailangan ninyo ng anuman, huwag mag-atubiling tumawag. Pumasok ako sa aking bahay at nilock ang pinto. Binalot ako ng katahimikan na parang isang mabigat na kumot. Lahat ay eksaktong katulad ng iniwan ko kaninang umaga. Ang aking tasa ng kape sa lababo, ang pahayagan na nakatupi sa mesa, ang aking tsinelas sa tabi ng sofa. Ngunit hindi ako ang parehong tao na umalis dito kaninang umaga. Something had changed. Something fundamental had broken and reformed inside me. I took off Isvai's shoes, poured myself a glass of water, and sat in Isvai's favorite chair beside the window. Outside, the afternoon was moving along slowly. Neighbors were watering their lawns. Kids were playing in the street. His dog was barking in the distance. All so normal. All so separate from the storm I had just weathered. I turned on Esvai's phone. I had 17 messages, all from Mark. S did not read them. I also had 3 missed calls from an unknown number, probably Heather, using someone else's phone. I blocked the number, but there was one message that did catch Esvai's attention. It was from Abogado Reyes. Aling Vargas. Matagumpay na naisagawa ang pagpapaalis tulad ng iniulat ng pulis.
First thing tomorrow, I will send you the documents for the legal process against your son, Mark. I also need you to stop BFE office this week to sign some additional papers. We will be in touch. I read the message twice. Legal process against my son. Those words twisted Diva's stomach. Yes, Mark had done something terrible. Yes, he deserved consequences. But seeing it written like that, so official, so final, made me feel as if I were digging the grave of our relationship with Eva's own hands. Was there another option? Could I have handled it differently? The doubt started to creep into Diva's mind like poisonous vines. Maybe should have talked to Mark first. Maybe should have given him chance to explain, to fix things, to get that family out of his condo on his own. But then remembered Heather's face laughing at me. I remembered her words. Kung hindi mo gusto, tawagan mo ang pulis. I remembered the dirty dishes, the stains on Isvay furniture, the cigarette put out in Isvay's sink. I remembered that Mark had lied to me for 3 months. 3 months. Knowing his in-laws were destroying this property, and he said nothing. He did not protect me. He chose to protect them. No, I had not acted rashly. I had acted as I had to. I had defended what was mine, and if that meant confronting Diva's son, then so be it. I got up from the chair with renewed determination and walked to Diva's bedroom. I needed to rest. Tomorrow would be a long day. Tomorrow, I would have the conversation that would change everything forever. I slept badly that night. I dreamed of Esa's husband. In the dream, we were at the beach condo, but not as it was now. As it was before, clean and full of light. He was sitting on the terrace reading his book, and I was bringing him coffee. Did I do the right thing? I asked him in the dream. He looked up, smiled at me with that smile that always calmed me and said, "You were always stronger than you thought." I woke up with tears on my cheeks. The next morning, I got up early despite my exhaustion. I showered, got dressed in comfortable but presentable clothes, and ate a small breakfast, was not hungry for. At 9:00 in the morning, the doorbell rang. It was the locksmith Mang Tonyo had sent, a young, efficient man who changed the condo's locks using the keys I had brought back. He charged me 1,500, money did not have, but which was necessary to spend. I paid him and he left. At 1:00, Mang Tonyo's report arrived TV email. I opened it on Esley's old computer. It was a 5-page document with photos, detailed descriptions of the damage, and quotes from different companies. Deep cleaning, yagi 5,000. Fumigation, yay 3,000. Furniture repair, yay 8,000. Painting walls, yay 12,000. Replacement of damaged appliances, yay 9,000. Total yay 37,000. Almost si 40,000. I felt the air leave my lungs. That amount represented more than half of Eva's savings, and that was not even counting the lawyer's fees. How was I going to pay for all this? Abogado Reyes had said the costs would be billed to Mark. But how long would that process take? Months? Years? And in the meantime, what? I would be out of savings. I would go into debt. Panic began to take hold of me. Maybe it had been too drastic. Maybe should have negotiated with Heather, given them deadline to leave voluntarily, avoided the legal process. But then I stopped myself. I took deep breath. No, that was exactly the kind of thinking that had led to me being walked all over for years. The fear of consequences, the fear of conflict, the fear of looking bad. I could not afford that luxury anymore. I called Abogado Reyes. He answered on the second ring. Aling Vargas, good morning. How are you, Abogado Reyes? I just received the damage report. It is almost si 40,000.
How long will it take to recover that money from Mark? There was a pause. Aling Vargas, I have to be honest with you. These processes are slow. First, we have to file the lawsuit, wait for him to respond, go to mediation, and if there is no agreement, go to court. We are talking 6 months minimum, probably closer to a year. A year. I felt in the knees go wake. And your fees? If the fee is 25,000 for the entire process, but it can offer you payment plan if you need it. Another 25,000. Almost 100,000 in total. In my entire savings, everything I had. Abogado Reyes, I need to think about this. I understand completely. Take your time, but recommend you do not delay the decision too long. The more time that passes, the harder it will be to prove the damages and claim compensation. I hung up the phone and stared at the wall. This was worse than I had imagined. I had won the battle, but was losing the war. I had the condo back, yes, but now I had no money to fix it, and without fixing it, I could not rent it, and without renting it, did not have the income needed. It was a vicious cycle that was suffocating me. The clock showed 12 oras noon. In 3 hours, Mark would arrive and we would have the most difficult conversation of our lives. I made myself some tea, sat in the living room and waited. The minutes passed with torturous slowness. Every noise from the street made me jump. Every time I looked at the clock, only 5 minutes had passed. Finally, at exactly 3 oras in the afternoon, I heard a car park in front of his house. I looked out the window. It was Mark's car, a gray sedan had helped him buy when he started at the He got out alone. Heather was not with him. I do not know if I felt relief or disappointment. Part of me wanted to confront her face to face to tell her everything thought without police or witnesses. But another part knew it was better this way. This conversation needed to be between mother and son, no one else. He walked to the door with slow, heavy steps. Even from the window, I could see he had not slept. He had deep, dark circles under his eyes. His hair was messy. His shirt wrinkled. He looked 0 years older than the last time I had seen him. He rang the doorbell. I took deep breath, smoothed my green dress, and opened the door. Hi, Inay. His voice was flat, careful, as if he were talking to a stranger. Mark, come in. I stepped aside. He walked in without looking me in the eye. He stood in the middle of the living room, hands in his pockets, jaw tight. The silence between us was so thick you could cut it. Do you want some coffee? I asked. More out of habit than hospitality. No thanks. Did not come for coffee. I came to talk about what you did yesterday. What did? I repeated his words slowly, savoring the irony. Interesting that you start there. Inay, you called the police. You threw Heather's family out on the street. There was a baby. Inay, a baby. His voice rose, the contained fury beginning to leak out. That baby has parents. And those parents invaded Divil property without Divil permission. Or did you forget that part? I gave them the keys. He said it as if that justified everything. As if that simple sentence erased everything else. You do not own that condo, Mark. I am the owner. Me alone. You had no right to give away those keys. You are my mother. I thought you would understand. I thought you had some compassion. Compassion? I let out this bitter laugh that did not even recognize as your own. Mark, for 3 months, you let those people live in the condo without saying a word to me. 3 months lying to my face every time we spoke. As did not lie. I just did not tell you. That is exactly the same thing.
Ilvi's voice was shaking now. You knew he was planning to rent that place. You knew he needed it to survive. And still, you allowed your mother-in-law, your father-in-law, and your siblings to use it as a free hotel. Worse than that. They destroyed it. Did you see the pictures the agent sent? Did you see the state they left the condo in? Mark finally looked me in the eyes, and what saw there broke in my heart. It was not regret. It was not guilt. It was pure resentment. You have always been the same, Inay. Always money first. Always your things. Never family. Family? I let out bitter laugh that did not even recognize as your own. Mark, I worked my entire life to give you a family. To give you an education, food, to roof over your head. Your father and I sacrificed so you could become a doctor. And now you tell me never cared about family. I mean is a family now, Heather and me. Her parents needed help. Her brother was out of work. Her sister has a baby and nowhere to live. What did you want me to do? Turn his way back on them? I wanted you to ask me first. I wanted you to respect the property. I wanted you to act like the son raised, not like a stranger who betrays me. Betrayal. He spat the word out like it was poison. You have gotten so dramatic in your old age. That hurt. It hurt more than I expected. Mark, they destroyed the condo. There are stains, burns, broken things. Fixing it all is going to cost almost the 40,000. Money I do not have. Money that is all I have left in savings. Then do not fix it, sell it. You are too old to be managing properties anyway. I stared at him, unable to believe what had just heard. This man, this stranger with Esvi's son's face, had just told me to sell the last piece of security he had. The condo I bought with Esvi's husband, with our sweat, with our dreams. I am not selling. Then stop complaining. He turned around, ready to leave. Wait. Ilvi's voice was louder than intended. We are not done. I am done, Inay. I am not going to stand here and listen to you talk trash about Heather and her family. We are not done because I have not told you what happens now. That stopped him. He turned around slowly. What happens now? The lawyer hired is preparing a lawsuit against you. For handing over keys to a property that is not yours, for enabling trespassing, for being an accomplice to property damage. All the repair costs, the cleaning, the legal fees, everything will be billed to you. The color drained from his face. You cannot be serious. I have never been more serious in my life. Inay, I am your son, and I am your mother. The mother you respected so little that you gave away her property as if it were yours. This is insane. You cannot sue me. I am your only family. You chose to stop acting like family when you betrayed me. Now I am choosing to defend myself. Mark pulled out his phone. He started dialing a number. I am going to talk to a lawyer. This is not going to stand. Go ahead. Talk to all the lawyers you want. It does not change the facts. You committed crime and you are going to pay for it. He finished dialing. He put the phone to his ear. He waited. No one answered. He dialed another number. Same result. His desperation was almost palpable. Do you know what the saddest part of all this is? I said, and Ilvi's voice was calmer now, colder. It is that I was still willing to forgive you. If you had come here today with humility, with a real apology, with a plan to make up for the damage, maybe we could have found a solution. But you came with arrogance, with accusations. Trying to make me feel guilty for defending what is mine. And that tells me everything I need to know about who you are now,
who I am now. His voice trembled with rage. I am someone who chose his wife over it, controlling, bitter mother. That is who I am. Then go. Go be with your wife. Live happily in the house you bought with your doctor's salary. But do not ever come near my property again. Do not ever act like you have any right to what is mine. And get ready to pay back every single cent you owe me. I am leaving and I am not coming back. Is that what you want? To lose your only son? He stepped toward me, his face inches from mine. I could see the tears welling in his eyes. But I also saw something else. Fear. He was finally understanding that this was real, that the consequences were real. I do not want to lose you, Mark. But I am not going to sacrifice my dignity and a future to keep you close. If you leave, it will be your choice, not mine. We stood like that, staring at each other. Two strangers who were once everything to one another. Finally, he stepped back, wiped his eyes angrily, and walked to the door. He opened it, but stopped in the threshold. You are going to regret this. Maybe, but I would regret not doing it even more. He left without looking back. I heard his car engine start, the sound of the tires on the pavement, the silence he left behind. I stood in front of the closed door for several minutes, unable to move, waiting. Waiting for what? For him to come back to ring the bell and say he was sorry, but nothing happened. Just the silence of Isvay's empty house and the crushing weight of what had just happened. I had confronted Divay's son. I had threatened him with a lawsuit, and he had left, calling me bitter and controlling. Was that what I was? A bitter old woman, unable to forgive. I walked to Divay's bedroom like an automaton. I sat on the bed, the same bed where Divay's husband died 3 years ago, and let the tears finally flow uncontrolled. I cried for everything, for the destroyed condo, for the money did not have, for the relationship with Isvay's son that had just shattered into pieces. But most of all, I cried for the betrayal because it hurts when you are betrayed, but it hurts infinitely more when it is done by the person you love the most. The following days were a fog of procedures and paperwork. Abogado Reyes called me into his office to sign the lawsuit against Mark. It was a 22-page document full of legal terms barely understood. Aling Vargas, are you absolutely sure you want to proceed? He asked before I signed. You can still back out. We can TS private mediation first without involving the courts. I held the pen over the paper, my hand shaking. If we do not proceed, what happens? I asked. You would have to pay for all the damages yourself. And Mark would face no consequences for what he did. And if I do proceed, he will have a legal case against him. It could affect his medical license depending on the verdict. It could create permanent rupture in your relationship, but it will also set clear precedent that your properties are protected and that no one, not even family, can abuse them. I closed in my eyes. I thought of Mark as a little boy playing in the yard. I thought of his medical school graduation, the pride I felt that day. I thought of his wedding, dancing with him, thinking he had found happiness. And then I thought of Heather, laughing in Isvay's face. I thought of the dirty dishes, the burns on Isvay's furniture, the 3 months of lies. I thought of the 40,000 needed and did not have. I opened the eyes and signed. 2 weeks later, Mark received the official notice. I knew because Heather called me from a number did not have blocked, screaming insults and threats. Are you happy now, you miserable old woman? Happy you ruined your own son's life. I hope you rot alone. I hung up without responding. I blocked that number too. Then came the silence. Weeks without hearing anything from Mark. No texts, no calls, nothing. It was as if he had died.
And in a way, the son knew had died. In the meantime, I had to make hard decisions about the condo. I did not have the 40,000 to fix it completely, but I could not leave it as it was. So, I prioritized. I hired deep cleaning for Jesse 3,000 instead of 5,000. Choosing a smaller company, basic fumigation for Zef 2,500, painting only the most damaged walls for Jay 8,000. Total 13,500. Paid with EF credit card, going into debt for the first time in years. The condo looked better, though not perfect. The furniture was still stained. Some appliances did not work well, but at least it was clean and habitable. Mang Tonyo helped me post the ad. Beachfront condo, 2 bedrooms, ocean view, $0,000 a month. It was less than I could have asked for if it were in optimal condition, but needed tenants fast. I needed that income desperately. 3 weeks passed with no response. Every day checked my email, my phone, waiting, nothing. The high season for rentals was ending. Soon it would be winter and no one would want beach condo. The panic grew inside me like poisonous weed. What if I could not find tenants? What if the condo sat empty for months? How would I pay the credit card? How would I survive? One night, sitting in my kitchen with bills spread across the table, I ran the numbers for the umpteenth time. Pension 9,000. Basic expenses 7,000. Medications 2,000. Credit card 1,000 minimum monthly payment. Total 12,000 in expenses against 9,000 in income. Deficit 3,000 a month. Savings remaining is 20,000. Time before I ran out of money, 6 months, maybe 7. Tears fell onto the papers, smudging the numbers with running ink. I had done the right thing. I was sure I had done the right thing. So, Bevis did it feel like was losing? Alice did I go to bed every night with this weight on his chest that would not let me breathe? The phone rang. It was an unknown number. I hesitated before answering. Aling Letty Vargas speaking. It was a female voice, young, polite. Yes, this is she. Her name is Andrea Morales. I saw your ad for the condo on the coast. I was wondering if it is still available. Yin, my heart leaped. Yes. Yes, it is available. When would you like to see it? Is tomorrow okay? I am a teacher. I just got the job at a school near the beach and I need to move soon. Tomorrow is perfect. What time works for you? 10 oras in the morning. Perfect. I will text you the address. I hung up. And for the first time in weeks, I felt something like hope. The next day, I got up early. Drove to the condo. I got there an hour early to make sure everything was presentable. I opened the windows to let the sea air in, arranged the furniture as best I could, and hid the most obvious stains with pillows and throws. At exactly 10 oras in the morning, the bell rang. It was a woman in her 30, dark hair in a ponytail, wearing jeans and a simple blouse with a kind smile. Aling Vargas, to pleasure. I am Andrea. We shook hands. I showed her the entire condo, pointing out the rooms, the kitchen, the terrace. She asked intelligent questions about utilities, neighbors, transportation. Did not mention anything about what had happened. It was not her problem. When we finished the tour, we sat on the terrace. I love it, she said, looking at the ocean. It is perfect for me. When could I move in? Whenever you like. I just need the first month, a security deposit, and references. Perfect. I can give you all of that today. Would you be open to me moving in this weekend? I could not believe it after weeks of anguish. In less than an hour,
I had found a tenant. Of course, this weekend is perfect. We signed a temporary contract I had prepared with Abogado Reyes' help. She gave me check for the 20,000 first month and deposit. I held it in my hands like it was treasure. That night, I slept better than I had in months. It did not solve everything. I still had debt. I still faced the legal process with Mark. I still did not know if our relationship could be repaired. But I had something. I had income. I had dignity. I had the certainty that I had defended what was mine and I had survived. Maybe that was enough for now. 6 months passed. 6 months of absolute silence from Mark. No messages, no calls, nothing. It was as if his son had been erased from existence. At first, I checked the phone obsessively, waiting to see his name on the screen. After a month, I stopped waiting. After 3 months, it stopped hurting as much. After 6 months, I began to accept that maybe this was how our story ended. No reconciliation, no closure, just a cold, permanent silence. The legal process moved slowly, just as Abogado Reyes had warned. There were hearings, depositions, more paperwork. Mark hired a lawyer who tried to argue that he had acted in good faith, that he believed he had implicit permission as Envisan. But the facts were clear. He had given away keys to a property that did not belong to him. He had allowed third parties to occupy and damage it. There was no legal basis for his defense. At the final hearing, which was 2 weeks ago, the judge ruled in his favor. Mark would have to pay Zehe 37,000 for damages plus Zehe 25,000 for my lawyer's fees plus Ye 12,000 in court costs. Total Ye 74,000. He had 6 months to pay or face wage garnishment. When the judge gave the verdict, I looked over to where Mark was sitting with his lawyer. I expected to see him furious, resentful. Instead, he just looked defeated, small, old. Our eyes met for a second. In his, I saw something I had not seen in all these months. Regret, but he did not approach me after the hearing. He left the courtroom quickly with his lawyer without looking back. I sat in the empty courtroom for a long time, feeling like he had won the battle, but wondering if I had lost something more important in the process. Abogado Reyes put a hand on my shoulder. Aling Vargas, you did the right thing. I never doubted it. I wanted to believe him. I really did. Andrea turned out to be the perfect tenant. She paid on time. She kept the condo clean. She never caused any problems. The isa 0,000 a month she gave me was exactly what needed to survive with dignity. I was not living in luxury, but was not living with the constant anxiety of not knowing if I could pay the next month's bills. There was stability. There was peace. I had learned to live with less. And paradoxically, I felt richer than before. My friends in the neighborhood, the few I had, would ask about Mark. Nakausap mo na ba ang anak mo? Kailan kayo magkakasundo? I would just smile and change the subject. I did not know what to tell them. That my son had betrayed me. That I had sued him. That we had not spoken in half a year. It was too painful to explain. So I just stopped mentioning him. And eventually they stopped asking. One Sunday afternoon, exactly 6.5 months after the terrible conversation in my living room, I was watering the plants in the yard when a car parked in front of the house. It was Mark's car. I stood frozen, the hose still in his hand, watching him get out. He looked different, thinner, with more gray in his hair, and an expression on his face had never seen before. Genuine humility. He walked slowly toward me, stopping a few feet away as if he were afraid to get any closer.
Hi, Inay. His voice was barely a whisper. Mark did not know what else to say. Maaari ba akong pumasok? Kailangan kitang kausapin. Part of me wanted to slam the door in his face. Part of me wanted to scream at him for all the pain I had carried these months. But another part, the part that was still his mother despite everything, just nodded. We went into the house. He sat on the same sofa where we had that awful conversation. I sat across from him, waiting. The silence stretched between us like an abyss. Finally, he spoke. Dinivorce ko si Heather. It was not what I was expecting to hear. 3 months ago, na-finalize ang mga papeles noong nakaraang linggo. Bakit? He let out his bitter laugh. Because you were right about everything, about her family, about what she was doing to me. What happened? I could not help but ask. After the hearing, after the judge ruled I had to pay you, I went home furious. Furious at you, furious at the system, furious at everything. I told Heather we would have to tighten our belts, that I had to pay that debt. And we could not keep supporting her family. And do you know what she said to me? I shook my head. She told me he was an idiot. That should have put the condo in her name when I had the chance. That should have convinced my senile mother to sign papers. That now we were ruined because of his incompetence. I felt sharp pain in the chest. Mark, wait, there is more. I told her that her family had to leave our house. They had been living with us for months, ever since you kicked them out of the condo, not paying rent, not contributing anything. And she told me that if I kicked out her family, she was leaving too. So I told her. Fine, leave. He wiped his eyes with the back of his hand. Inay, I was an idiot. A complete idiot. I betrayed you for a woman who only saw me as an idiot. For a family of parasites who never respected me. And why are you here now? Because you got divorced. Because you finally realized I was right. The voice came out harder than intended. I am here because I have spent many months in therapy trying to understand how I became someone capable of betraying his own mother. And the therapist told me I could not move forward without at least trying to apologize. Even if you do not forgive me, even if you slam the door in the face. I need you to know that I am sorry. I am so deeply sorry. The tears began to roll down his cheeks. I am sorry I gave Heather the keys. I am sorry I let them destroy your condo. I am sorry I lied to you for months. I am sorry I called you bitter and controlling when you were just defending what was yours. I am sorry for every cruel word I said to you. And I am sorry it took me so long to realize that the most important person in my life was always you. Not her. I felt my own tears beginning to form. Mark, you broke my heart. Not just because of the condo, because of the betrayal, for choosing strangers over your own mother. I know. And if I could go back in time, I would do everything differently. But cannot. I can only promise you that I am going to pay back every last cent owe you. I already spoke to Jinvai Bank. I am taking out a loan. You will have your money in 2 weeks. It is not about the money, Mark. It was never just about the money. I know it is about respect, about trust, and I know it will take years to rebuild that if I ever can. But want to pierce if you will let me. We stared at each other. This man was Jinvai's son. I had carried him. I had raised him. I had watched him become doctor, and he was also a stranger who had hurt me in ways never imagined possible. I do not know if I can forgive you, I said honestly. I do not know if things can ever go back to the way they were. They do not have to go back to the way they were, he replied.
Maybe we need to build something new, something more honest where we both set clear boundaries and respect each other. I thought about that, about boundaries, about respect, about building something new on the rubble of the old. I can tear, I said finally. But it is going to take time. And it is going to require actions, not just words. I understand. I will show you. Bit by bit, with patience, I will show you that you can trust me again. He stood up to leave. Before he reached the door, he turned back. Inay, one more thing. What is it? I am proud of you for defending yourself, for setting boundaries, for teaching me even though it was the hard way that love without respect is not love. That lesson, it saved my life. And with those words, he left. I sat in Isva's living room as the afternoon sun streamed through the window, bathing everything in golden light. I did not know if Mark and I could rebuild our relationship. I did not know if I would ever trust him completely again. But did know one thing. I had survived the worst betrayal of Isva's life. And I had come out the other side stronger. I had defended Divine dignity, Divine property, Divine future. And in doing so, I had defended myself. The condo was rented. The bills were paid. I had a roof over my head and food on the table. I did not have much, but what I had was mine. No one had given it to me. No one could take it away. And that after all was more valuable than any relationship built on the sacrifice of Isai's own dignity. Because in the end, I learned that blood may connect you but respect is what defines a family. And if I had to lose a family to find myself, then maybe, just maybe, it had been worth it.